Lagi Nako. naman niya niyayabang. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap, tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya dun sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Ayan. James Yap, galing kay Alan Kay yan na booking ka na daw ni Alan Kay. Sa kanya mo tanungin, siya yung nagkikwento eh. Nako, matindi yung pag-uusapan natin dito sa video na to. Makikibalita ho tayo dito sa The Spokes ha. Ang panauhin ho nila ngayong araw itong si retired Philippine Air Force General Romeo Paquis. Makikibalita ho tayo kung anong klaseng paghahanda ang ginagawa ng kanilang grupo dyan sa gaganaping rally ngayong Nobyembre. Pero bago ho yan mga kababayan, isa-like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, napakarami pa rin ho sa ating mga kababayan, lalo na yung mga OFW no, na nagtatanong saan ba pwedeng ipadala ang kanilang mga donasyon, yung mga gustong tumulong. Tinatanong ho tayo kung meron ho ba daw tayong kilalang mapagkakatiwalang organisasyon na pwedeng pagpadala ng kanilang mga donasyon. Meron ho tayong kakilala na talaga mapagkakatiwalaan pagdating sa usaping kapirahan. Ito ho mga kababayan ha, diyan nyo ho ipadala. SMNI Foundation Inc. Diyan ho sigurado yung inyong mga donasyon makakarating doon sa mga nga talagang nangangailangan. Tsaka yung SMNI talagang ano ho yan, kilala yan, talagang nation building ho ang ano niyan ng talagang gustong itulong sa pamahalaan. Diyan lang ho, ano nyo lang ho yan, i-post nyo lang at pwede ho kayong magpadala. Kasi mayat maya ho nakakabasa tayo, no? Tinatanong ho nila tayo kung saan ba daw ho sila pwedeng magpadala ng tulong. Sinasabi naman ng iba dyan, o padala namin sa PH, hindi ho pwede. Hindi ho tayo dumatanggap ng donasyon. Kung gusto nyo ho, yan ho, may kapasidad, merong tao, merong kompleto ang makinarya para maihatid yung mga tulong na yan. Tayo ho dito, hindi ho natin kayang gawin ang ginagawa ng SMNI Foundation na yan. Kaya kung meron ho kayong gustong ipahatid sa ating mga kababayan, pwede ho kayong makipag-ugnayan dito sa SMNI Foundation Inc. Kayo na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Sir Anjo Iliana. PH, Anjo ka na naman. Kasi ho mga kababayan, mainit ho ito. Talagang kung hindi ho natin ipapalabas to, marami hong sa mga kababayan natin naghahanap ng update kung ano na nga ba nangyayari sa away nitong si Tuta Soto at nitong si Anjo Iliana. At mamaya din ho pala, papasadahan ho natin itong mga birada nitong si Lolit Solis. Ito ho, Lolit Solis. Itong Christopher Min. Si Madam Lolit kasi yung pinapanood ko nun. Hindi ko pinapanood tong si Christopher Min eh. Pero papanoorin din ho natin yan, re-reaction ho natin yan. Pero umpisan ho natin ang ating talakayan dito kay Anjo Iliana. Binanatan niya naman ho dito pagkatapos ho niyang pinasadahan itong si Jose Manalo. Ngayon naman ho itong si Alan Kay, ang pambansang Ilong. Okay, umpisan ho natin mga kababayan. Yes, good afternoon at Nako. kumusta kayong mga binabagyo? Palakas ang ulan, kaya dyan lang kayo sa bahay, nood-nood. Meron na ako nakita na may reaction yata si Alan Kay dahil dun sa mga supporters natin na pinapatakbo ko ng senador. Ang tawag na nga sa akin ngayon Kuya Sen. Kuya Sen. Bakit kaya ako tinawag na Kuya Sen? Anyway, ang sabi ni Alan Kay, according to dun sa nabasa ko wag na daw akong pumasok kasi makakadagdag lang daw ako sa problema. Siyempre opinion niya yun. Ngayon natapos na siya magbigay ng opinion, pwede na ako magkwento ngayon. Yan. Ganun kasi ako siraan mo ako, kwentuhan kita. Handa na ho ba lahat? Naku, matindi ho ito mga kababayan. Ano kaya itong mga ikukwento sa atin itong si Sir Anjo Iliana kaugnay dito kay pambansang Ilong? Yeah. Unang-una, si Alan Kay, masama loob ko dyan dahil binentahan ako niyan ng Lincoln Navigator na napakamahal.
Parang nasa 2 point, ewan ko i-correct nyo kung mali ako, parang 2.6 million na Navigator. Lincoln Navigator, SUV. Hindi ko alam, yung binenta sa akin, sira pala. Nako, Yung alalay niya, nung pagkatapos ibenta, sabi sa akin, naku, dapat di mo na binili yan, sirain yan. So in other words, bukod sa nabili ko ng 2.4 million, nagpinaayos ko yung ano kasi yun air suspension, gumastos ako ng 900,000, tapos nabenta ko na lang siguro mga 1 million kay R33, yung kaibigan ni ano. So masama loob ko, sabi ko masamang ugaling baklita pala to. Simula nun, grabe, parang anak ng toka, yung tipong magbebenta ka ng gamit, ipapasa mo yung sakit ng ulo sa ibang tao. Nako, di ho natin ano yan, di ho natin 40 yung mga ganyang klaseng style, no? Pagka sira, huwag mong ibenta. Pagka alam mo na magkakaproblema, huwag kang mag-aalok na benta-benta. Mahirap para kumita lang, ipapasa mo sa iba yung sakit ng ulo. Nako, mahirap yung ugali ng ganyan. Ang tawag ho dyan sweetik, wais. hindi na ako masyado nagdidikit dyan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Ang sabi ko, paano mo na bubuking yan? Binibigyan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Pinagmamalaki niya dati yung dalawang magkapatid na taga San Beda. Lagi Nako. naman niya niyayabang. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya dun sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Ayan. Teka lang ha, matindi ho ito. Matindi ho mga sinisiwalat nitong si Sir Anjo Iliana. Bookingan na ho ito, bookingan. Ha? Bookingan na ho ito. Oh, si James Yap, binuking na booking. Yung pag-booking kay James Yap. James Yap, Sapatos lang pala katapat nitong si James eh. galing kay Alan Kay yan na booking ka na daw ni Alan Kay. Sa kanya mo tanungin, siya yung nagkikwento eh. Hindi ko alam, baka nagyayabang lang yon. Nako, yari ito si ano dito, yari itong si Donita Nose dito, yari si Donita Nose. Pero pag mga ganon, dapat yun hindi na kinikwento, di ba? Secret Dapat na di lang, secret. pinagyayabang. Pero yung pong pinagyabang niya, Mr. Counselor James Yap, nung hindi ka pa daw professional, sapatos lang daw ang katapat mo, na booking ka na. Kaya yun po, at maraming salamat Alan Kay, at Booking ho, itong si... Pambira talaga to. Ito na nga, kay Nay Christopher Min na tayo. Ito. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Christopher Min kaugnay dito sa mga tumitinding awayan na to sa showbiz ha. Mula sa politika, nagpunta na ho tayo sa bookingan. Nagka-bookingan na yung pag-booking. Ito na ho, Christopher Min, game! Ang una po namin topic ngayon, kasi nga sinabi ni Anjo Iliana Yan. na may ceasefire na raw siyang sinabi. Ceasefire na raw sa pagitan nila ng mga Soto, lalo na ni Senate President Tito Soto. Maling termino nga po yun eh. Ang ceasefire po ay ginagamit kapag dalawang kampo ang naglalaban. Yan. Kapag dalawang kampo po ang nag-aaway. Wala naman po kasing nag-aaway dito. Ang ceasefire po ay maling terminong ginamit ni Anjo dahil siya lang naman ang nang-aaway kay SP Tito Soto. Kaya hindi dapat yung termino na ceasefire. At ganung sinabi niya na ceasefire, sakyan po natin yung kanyang sinabi na tigil putukan. Bakit hanggang ngayon, si Tito Sen pa rin ang tinutumbok mo sa iyong mga vlogs? Di ba? Wala namang bumabanat eh. Wala namang bumabanat kay... Actually, nung sinabi niya yung ceasefire, di na siya tumira eh. Nag-react na lang siya doon sa video nung Sex Bomb. Yung kanta ng Sex Bomb kesyo iniba daw ang lyrics pero hindi na niya binanatan tong si Tuta Soto. Tapos huling pagkakaalala kong binira niya itong si Tuta noong nasabi niya na meron na daw ceasefire tapos
bigla pang bumanat itong si Christy Carmen, binanatan tong si linabas yung pinagkautangan niya daw di umano na siya pang naging tulay para pautangin siya noong personality na yon, di ba? Doon siya bumanat, doon na lumabas yung mga box. At yun, tuloy-tuloy na naman ho ang naging birahan, ha guys. So, yung merong tawag dito, pati yung mga talents, di umano nag-alisan dahil daw sa isang individual o boss, big boss dyan sa Itbulaga. Da? Yun Romel? na. Kaya po lahat naguguluhan. At eto na dahil lumalabas na yung mga damay-damay, party lahat ng kasamahan ni Tito Sen. Alam mo yun, dumadami. So, ano ba ang nangyayari? Bakit nung una, isa lang? Ngayon, pumapangalawa na, pumapangatlo, pumapang-apat. Ano ang gustong gawin ba? Ano ang plano ba ni Anjo Iliana sa Ito kanya? yan. Pinaliliit niya ng maliit na maliit ang kanyang mundo. Yan. Napakahirap mabuhay ng nag-iisa lamang. Hmm, Ito totoo yung naman. sinabi niya. Yun daw kanyang sama ng loob kay Tito Sen ay nag-ugat nung hindi siya ipagtanggol nang siya daw ay kumbaga ay kantiin ni Senator Raffy Tulfo. Hindi raw siya pinagtanggol. Wala man lang daw sinabi sa kanya na parang magandang salita para siya ay umayos-ayos ang kanyang pakiramdam. Paano siyang ipagtatanggol ni Tito Sen? Napakalinaw naman nung sinabi ni Senator Raffy Tulfo sa RTIA na maling-mali naman yung kanyang eskwelahan. Napakarami naman po kasi na nagreklamo na tinatanggapan po niya ng pang-tuition o matrikula yung mga kababayan natin, pero hindi naman po pala ito accredited ng TESDA. At meron man silang hawak na sertifikasyon, abay ikinaila ng TESDA sa kanila galing yon. So ibig sabihin fake. Hindi rin sila makapagtrabaho. Totoo. Nag-aral sila ng 2 taon, kumuha dyan sa Iliana Colleges na yan of something. Hindi naman pala sila makakapagtrabaho dahil wala naman silang hawak na diploma at sertifikasyon. Dahil peki lang pala ibinigay nila. Paano kang ipagtatanggol ng isang taong nasa tamang huwisyo kung mali naman talaga ang posisyon mo? Tama, si Senador Raffy Tulfo, kailangan niya ipagtanggol ang mga kababayan natin na nagrereklamo dahil sila talaga yung kinuna ng pera at naghahabol. Di ba, Romel? Correct. At saka, hindi obligasyon, alam mo na, di ba, hindi obligasyon sino mang tao na ipagtanggol ang isa't isa kung hindi ka naman nanghihingi ng tulong. Di ba? Naku, tumitindi ho talaga sagutan dito. Pero base sa ating pagkakaalala, hindi lang naman ho yung yung sweldo nitong si Tuta Soto ang naging issue kung bakit nagkasagutan tong dalawa na to. Pati yung trabaho nitong si Tuta Soto merong factor kung bakit medyo pumitik itong si Sir Anjo Iliana, especially yung takbo ng hearing dyan sa Blue Ribbon Committee kung paano i-handle nitong si Tuta Soto. Pagbati ko sa kanya mga kasama dyan, di ba, mantakin nyo, hearing na nila, mababanatan pa yung mga kasama nila. Wala namang problema yun kung talagang totoong merong pananagutan yung mga kasama nila. Pero ang dating, parang ginamit na rin itong si Tuta Soto ang kanyang pwesto at ang kanyang mga kasamahan dyan para pabagsakin yung posibleng magpatanggal sa kanya dyan sa pagiging Senate President. Di ba? Yan sila, Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva. Itong administrasyon na to, maliho sila ng binabangga. Sa totoo lang, maliho sila ng binabangga. Mantakin nyo ha, Senator Joel Villanueva, isingit lang ho natin kahit na usaping showbiz to. Tingnan nyo mga binibisit nila. Rodante Marcoleta, pinagmumukha ho siyang tanim witness, di ba? Ganun ang gustong palabasin dito kay Senator Rodante Marcoleta. Sino man nasa likod ni Senator Rodante Marcoleta? Huwag na tayo maglokohan dito. Lang ng toko, di naman tayo lahat pinanganak kanini. Alam nyo kung sino nasa likod ni Senator Rodante Marcoleta? Una na dyan, taong bayan. Siyempre tayo bumoto sa kanya. Pangalawa, yung religious group na talagang kilala naman ho natin na talagang binabakapan niya si Senator Rodante Marcoleta. Iglesia ni Cristo. Napakarami ho niyan, mga kababayan.
At yan, pagka nagsalita yan, hindi lang ho sa Metro Manila, pati yung kanilang mga lokal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, meron hong galaw dyan. Ha? Sino? Senator Joel Villanueva. Jesus is Lord. Oh. Napakarami din hong membro niyan. Hindi lang ho sa Pilipinas, sa iba't ibang dako ng daigdig, meron ho silang mga church. Ha? Hindi ho natin malaman kung ano itong tawag dito, yung saan nakuha ng administration tong playbook na to na kailangan busitin itong mga religious group na to. Yung kilalang representante nitong mga religious, hindi naman representante o kilalang kaanib na kanilang mga miyembro na nasa mataas na pwesto sa ating pamahalaan, sila hong binibisit ng administrasyon na to. KOJC, Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan nyo ho yan mga kababayan. 3 na ho yan. Yung mga Christian sigurado, matik na ho yan. Ika nga, karamihan dyan sasama dyan sa rally na yan. Lalo na yung kaanib ng Jesus is Lord. Tapos yung INC. Yung INC talaga, 3 araw daw Ano na yan, ika nga, matik na ho yan. Marami ho yan. O yung iba't iba pang mga organisasyon na talagang dadalo dyan. Mga kabataan, Gen Z. Kaya tong administrasyon na to, kung atin titignan, ano na ho ika nga bilang na hong maliligayang oras nila. Pagka hindi nila inayos itong issue ng flood control na to, kung inaakala nila na masasatisfy yung Ate Sikmura pagka kinasuhan na itong si Zaldico, hindi doon matatapos yan. Hindi doon matatapos yan. Kailangan namin si Martin Romualdez. At kung sasabihin ni Martin Romualdez kung sino ang amo niya, yun ang mas maganda. Kasi patuloy lang ho tayong paiikot-ikutin, lulukuhin, ika nga bubulahin. Sa susunod na eleksyon, ganun na naman ho ang gagawin nila. Sigurado ho yan mga kababayan. Diba? Hanggat hindi ho natin na ilalagay sa city jail yung promotor nitong kapalpakan na to sa ating bansa, hindi ho dapat tumigil ang sambay ng Pilipino. Hindi ho tayo dapat pwedeng mapagod. Ika nga dapat tuloy-tuloy lang ho tayo. Mahirap yun mahirap pumasok si Tito Sel kasi dahil nga nagkakaso siya, di ba, Nay? Pinagpahinga siya, tinanggal siya kasi ayaw nga ng Itbulaga na masama ang buong Itbulaga sa hinaharap niyang kaso. Kaya dun siya force resign, di ba? Yun At saka, hindi siya pinag-force resign, Romel. Nagbitiw siya. Oo. Nagbitiw siya. Yun ang kanyang bersyon. Nagbitiw siya at tumanggap siya ng isang programa na katapat ng Itbulaga. Walang forced resignation doon. Wala. Okay. Eto. Wala pala talagang ang tawag dito, talagang binira itong si Sir Angie Iliana dito sa video nila na to. Hindi pa tapos ang bakbakan. Ngayon naman, aabangan ko yung sagot nitong si Angie Iliana dito sa mga tirada na to ni Christopher B. Nanawagan siya, napanood ko yung video niya. Nananawagan siya sa ating tagapamuno, si Sir MVP, Mr. Manny V. Pangilinan. Ang sabi niya, Sir Manny, ayaw po akong i-guest ng isang host nyo, si Christy Fermin. Lagi po niya akong inuupakan, gusto ko lang naman po sana na ipagtanggol ang sarili ko. Yan. Kasi po, pag nag-guest ako sa kanya, ang sabi niya kasi, pag i-guest daw natin siya, magbabox reveal daw siya. No. Dito daw niya bubuksan sa CFM kung sino yung chicks daw ni Senator Tito Soto. Unang-una, sayang po yung panahon. Napakarami pong artista at personalidad na nangangailangan ng promo nila para kahit paano ay matulungan natin. Pangalawa, bakit po kami papayag na maging armas pa niya ang Christopher Minute para sa kanyang kalokohan? Bakit dito mo pa gagawin? Di buksan mo doon sa vlog mo. Meron ka naman di ba sa TikTok? Bakit idadamay mo ang Christopher Minute? Sa TikTok mo buksan yung sinasabi mong kahunayan. I-box. Ang pagkakaintindi ko kasi, noong bumanat itong si Christopher Min, kaya bumanat itong programa, tapos sabi niya, o sige, hinamon sila na, o sige, yarin lamang bumibira kayo, o ganito na lang, o i-guess nyo ko. Ganon yung pagkakaintindi ko. Pero nung mga unang banat nitong si Angie Iliana, wala siyang sinasabing box, wala siyang sinasabing box reveal. Kumbaga, yung nagkainitan na ba?
pati yung iba't ibang mga internet personality, sinawsawan na yung issue. Kaya ang sinabi niya, yarin lamang sumasawsaw kayo, para magkaalaman na, dyan na sa programa nyo namin, dyan na sa programa yun na natin ibubuksan kung anong aking nalalaman. Kung baga hamon yun, kung talagang naniniwala kayo na walang bit ka itong si Tuta Soto, ika nga dapat mabilis pa sa alas 4. Gugus po kayo. Pero ang dating ho ata, ayaw ho talagang i-guess yan si Anjo Iliana. Huwag mo lang hintayin yan. Si Ranjo, ilabas mo na, mag-box reveal ka na. Reveal mo. Ba't kailangan kami ang managot sa'yo? At Yan. eto pa, kung ang gusto mo ay mawalan ako ng trabaho, Anjo Iliana, mas gusto ko nang mawalan ng trabaho kaysa mawalan ako ng konsensya. Yun Yeah. lang. Sabi nga Oo, kusyensya nga naman, kusyensya. Sayang naman. Sayang. Diba, baka sino pang pangalan ang ano na yun, ang madawit doon sa nasa loob ng box na yun at sabihan siya ng nung babae at saka nitong si Tito Sen, Nay Christy, bakit di ka naman nakonsensya? ni Rebo, dapat daw, nangyayari ko dyan, ganun bakit pinahintulutan mong ilabas yung tag dito, yung boxan, ba't nagpa-box reveal ka kay kay Anjo Iliana diyan sa mo, diyan sa programa mo, wala kang konsensya, ganun ba yon? No. Okay. Eto pa, may binanggit pa siya ngayon tungkol sa mga kastelo ng Quezon City. Na kesyo piniay daw siya, minura-mura daw siya ni Senator Tito Soto. Alam mo ba, Anjo, na magkakamag-anak sila? Alam mo ba na ang dakilang ina ng mga Soto, si Doktora Mioni Castelo Soto, ay pinsan ng mga kastelo ng Quezon City, sila Kuya Winnie. Alam mo ba yon? Pag-aaway-awayin mo pa pati ang mga pamilya sa iyong mga tinagpitagping kwento. At Nako. pati si Jose Manalo, Ay nako. kinakalampag mo ngayon, pati personal niyang buhay ay idinadamay mo. Pati ang buhay nila ni Mergin, gusto mong wasakin. Alam Nako. mo, Anjo, Ano daw siya yun? Naging girlfriend niya daw yun Sabi nitong si Sir Anjo. Ngayon, ang tawag dito, yung parang inahas daw yun ang ginamit ng term Inahas daw ho siya nitong si kita naman kung girlfriend niya dati, ngayon asawa nitong si Jose Manalo, ano tawag doon, di ba? si Jose, walang masamang tinapay na itinanim kahit kanino. Hindi siya mayabang, hindi siya mapagmalaki. At ang talento niya, ang ginamit niya sa pagiging sikat na komedyante ngayon. Si Jose ay bumuo ng kanyang pangarap sa pamamagitan ng kanyang talento na niyakap at tinanggap ng bayan. Hindi siya umasa sa sino mang malaking tao para siya ay sumikat. Yan lang ang tatandaan mo. Pinaliliit mo ang mundo mo, Anjo Iliana. Grabe. Grabe ka. Oo, yun na nga ang mga komento ngayon. Sabi, iba naman na ngayon yung tinitira niya. Oo. Ano ba ito? Parami Oo. ng parami. Mayabang daw si Jose. Mayabang pag wala daw doon si Bossing Vic. Yan daw ang parang naglilider-lideran. At si Mergin daw ay isang taon niyang naka-live-in. Siniraan daw siya, inahas daw siya nitong si Jose Manalo, tapos ay niligawan. Ang sabi daw, umiwalay ka na sa kanya. May asawa siya. Huwag kang pumapatol sa may asawa. Sabi raw ni Jose. Yung pala, inahas daw siya. Oh. Di ba? Yun Asan nga, ba yun. amo ang kwentuhan, Anjo Iliana? Naku, itago natin yung isa nating kwento. Saka na yon. Kung asan ang gusto niyang patunayan, magkukwento tayo ng mga anaconda. Ayun na nga mga kababayan. Naku, sinagot ho nitong si Christopher Ming, yung mga birada nitong si Anjo Iliana. Kaya tayo nananabi kung ano kaya ang mga sagot nitong si Anjo Iliana dyan sa mga tirada na yan nitong si Christopher Ming. Abangan natin bukas. Siyempre kailangan natin pasadahan itong ginagawang paghahanda ng nitong iba't ibang mga grupo sa kaganaping malawakang pagkilos ngayong kalagitnaan ng Nobyembre. Ito mga kababayan, panoorin natin to. Yung sa pag-ibita, Sec Edwin, saka si Kong Mike. So, ako ang gusto ko muna malaman, Sek, General, kasi itong rally na to,
kayo ang kinikilalang leader. Tama po ba? Di ba? Kayo ang isa sa mga leaders Opo, at dito po sa organizers. EDSA. Opo. Ito po kayo po'y composed ng mga retired generals. Opo, pero iba-iba pong ano po, iba-ibang hindi lamang Naku, retired mga generals, retired pero yung generals mga to. civilian din, na mga grupo. Okay. We are a movement actually. Pero wait, there are two rallies. Correct. One in Quirino. Quirino by the INC. Yes. That was applied for by INC. And the other one in People Power. People Power Monument, correct. And who applied for that license, the permit? Because I understand INC withdrew their application Yes. for permit in Pag-withdraw nila, United People's Initiative ang... So, UPI ho ang nag-apply correct. ng permit. yes. At itong UPI, ito yung mga composed of civilians and retired generals. Yes, and various other Organizations. civil society groups. Ano ang, there's a November 30 trillion peso rally again, no, March. So, why did you do a separate rally from them? Is there any reason why there's a distinction between November 30 and November 16? Yes, doon kasi sa November 30, they've been preparing this for quite a while now. But you were involved, by the way, in the early August 21 rally. You were there. September September 21, sorry, yes. sir, September 21. Nag-rally kami doon sa... Gate 1. Initially doon sa Batasan, 3 araw, 3 gabi ganoon. Kasi umalis si Speaker Martin. Martin. Tapos nag-march off kami from Batasan to the Gate 4 of Campo Aguinaldo. Hanggang doon sa September 21 na Correct. nag-rally. So, my question again is, ba't pa kayo naghiwalay pa sa trillion peso? Di ba? There's volume in numbers. Yes, ang problema kasi doon, yung alliance nila, of course, we know, andun yung Makabayan Bloc. Yun ang iniwasan namin. Kasi nga, Yun. yung Makabayan, yung alliance ng Liberal Party, Catholic Church, and mga ibang grupo doon, Yun ho talaga dapat iwasan yung mga makabayan block na yan kasi hindi naman ho talaga makabayan yung mga yan. Mga kamatayan block yung mga yan. hinayawan namin yung Makabayan Bloc. So, yung September 21, you did not coordinate with the trillion peso march? No, we are But separate. you were also there? Yeah, we sa Gate 4 kami. Doon 4 sila sa pala, may sorry. Luneta at So, saka sa... bali, General, sumasabay naman kayo, pero gusto nyo lang muna maiwalay sana kasi nga may Makabayan Block. Meaning, if noong September 21, nandun din kayo, pero hiwalay na grupo. Yes. Okay. Yes, yes. Okay. So, this rally, can you explain why are you holding this November 16 rally? Of course, itong panawagan ng taong bayan, itong matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan, Yan. okay? Hindi lamang ito United People's Initiative na kami lang, marami pong grupo ito. Alliances of various groups, various civil society organizations. Nadamay ako dyan, Sek. Pati ako nadamay. Bakit? May lumalabas na sinasabi na yung mga destabilizer led by General Pokis. And Secretary Mike Divento. Hindi, panguli ako, malayo ako. Siya yung nauuna. But I remember, and there are reports, and we'll go straight to the point. There was a previous report that I've seen that you met with General Bronner That's correct. and you asked Okay. for a withdrawal of support. No, that is not correct. That's not correct. No, yeah. The correct thing there is... General Pokis, yeah. when did you meet with General Bronner? We met with General Bronner and his battle staff September 20, the day before September 21 rally. Okay. Yeah. Okay, go ahead. Essentially, kasi maraming ang mga fake news, mga disinformation about our group. In fact, you were, if I'm not mistaken, the AFP called whatever the talks about withdrawal of support as a soft coup dynamics. Parang ganun na. Walang ganon. Walang usapan sa coup, walang usapan whatsoever. Na So you are ibang not gobyerno. against, it's not true that you are advocating a withdrawal of support. No, Because no. ang kwento, and I'll tell you frankly, Yeah. Okay. the bus there outside was, there were two, you were advocating a withdrawal support, and the AFP were against it because primarily, and this is the discussion, there are two kinds, a withdrawal support and a revolutionary government. No, walang ganon. Okay, on the part of, and it was very widely discussed among the political class that you advocated for withdrawal support. No. So that when following a withdrawal support, like what we did kay GMA, KGMA, yes. that the vice president assumes the office, and the generals or the people that you spoke to allegedly refused because she was pro-China, and the orientation of the AFP was fundamentally Western, and the interoperability and all the training are fundamentally Western and primarily American.
Okay, General Paul, can you give us what Yes, actually transpired actually, during the discussion? pumunta kami doon. We actually seek the meeting with him. Sino Kasama- hong mga kasama niya yan? mga retired generals Okay. with the United People's Initiative. Can you name some of them? Of course, kasama dyan si General Kita and General some Kita, others. General Pokis, Admiral Suarez. Admiral Suarez, okay. Some others, okay. Now, gusto namin makamit siya dahil maraming ang mga fake news, mga disinformation na itong grupo daw namin ay nanggugulo. Okay. Not nanggugulo, because to be inciting to sedition, but discussing people about the withdrawal That's why. support. Yeah. Yun ang gusto namin parating sa kanya, no, na we are ang aming grupo, we are a non-partisan, non-political, law-abiding group, movement, actually. Okay. The concern on you, General Pokis, is because you are identified with the former President Duterte. That's why the slant towards, when you spoke, it was matunog yung withdrawal support. But you prefer, your group prefers Vice President Sara. No, it's like this. Person. Of course, I helped the campaign of President Duterte. That's Right. a fact. I also organized BBM 2.0, itong rally itong May 2022. Okay. We campaigned for President BBM. BBM 2.0. Okay? Okay. Ngayon, nung wala siyang katandem nung finally, sumama si Inday Sara. Inday Sara as katandem niya, naging BBM Sara 2.0. So you, ang grip namin. ang manok nyo noong 2022 was really BBM. BBM, yes. At that point, wala pa si Wala pa si Inday BP, Sara, oo. hindi pa siya Oo. nag-ano, okay. Okay. So BBM sa Okay. 2.0 So, muna. kausap niyo po si General Bronner. Ano pong sinabi niyo? Hindi, in-explain namin, we are not So you were aware of the rumors going Yes, on, yes. that's why you need to speak to Yeah. Correct. General Bronner. Ngayon, ang pinahiwatig namin sa kanya, sabi namin, we are representing the people, ipinapahiwatig namin yung sentimiento ng mga tao dito sa matinding korupsyon na ito. At merong general kasi doon, na Southern Luzon na nagpa-press release na okay, sumasama sila sa nakikiramdam sila, nararamdaman nila yung hinaing ng mga tao, parang ganon. Oho. Anong sagot ni General Bronner? Ang sinabi ko lang doon na tinitwist nila na hinikayat ko raw siya na mag-kudita o mag-withdraw support, ay sinasabi ko lang, baka naman yung armed forces. No, when you were faced with him and then you explained that, General, sabi mo, hindi kami nanggugulo, may mga reklamo kami lihitimo. Yeah. Ano pong sagot niya sa inyo? Hindi, nakikinig lang siya. Kasi yung alam naman natin na nababalidate nila yun. Ano. Ngayon, ang sinabi ko lamang doon na maaring tinitwist nila, ay sinasabi ko lamang, baka naman yung armed forces ay hindi lamang mag-press release about corruption, kung pwedeng verbally sabihin, mag-conference siguro na sabihin na itong ipigil na yung corruption na yan at dapat panagutin, parang ganon. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin ho tayo naririnig dito sa sa AFP, no? Yung tipong, yung mga ganong klaseng sanang galaw, inaabangan din ho natin yan. Yung tipong sasabihin na itong ating mga kasundaluhan na sa pangunguna nitong si General Browner na wala na, tapos na, ayaw na namin ang korupsyon. Punong-puno na ang sang katauhan sa kakurakutan ng administrasyon mo, Marcos. Wala hong ganun no? Essentially, you are not for withdrawal support. No, In no, fact, no. you are maintaining the professionalism of the armed Correct, forces. correct. So but they should not get involved in any political upheaval. May mga Pero lumalabas. hikayat niyo po si General Bronner na, General, baka pwede naman magsalita kayo about Correct. corruption. Yun lang ang Yun sinabi lang. namin. Okay. And then we can vouch for that. Andun lahat ng mga battle staff niya, puro mga generals yun Oho. Ang sinabi niya, okay, don't worry, sir. Sabi, mga seniors kami sa kanya, although we are retired. Correct. Sabi niya, nararamdaman namin, naririnig namin ang hinaing ng tao. Sabi niya, hindi kami bingi, hindi kami pipi, hindi kami bulag. Yun sinabi niya. Teka, General Pokis, baka mamaya ma-deny na naman tayo. Hindi. Totoong yan, ha? In front of General, you were with General... No, kaming mga we don't talk straight lang yan. Kaya Wala po. mga, we Kaya don't po, do... meron siyang battle staff, pero kayong dalawang kasama, si... Hindi, kami, 7 yata kami. Ito We're kayo. 7. So, all of them heard Yes, what General yes. Bronner said. So, ang eksaktong sinabi niya, naririnig na Ang hirap po kasi dito kay General Browner ano ho ito meron nung baling ho talaga siya sa administrasyon at yung naratibo ng mga Amerikano Yun ang problema dito kay Browner. Kaya di talaga mapagkakatiwalaan. Baka nga i-deny pa nga niya itong sinasabi nito namin at nararamdaman namin ang hinaing at taong bayan. taong bayan. Okay. At saka sinabi niya,
Alam naman namin, sabi niya, ang mandato ng armed forces, that is to protect the people and the state. Yun ang sinabi niya. So your November 16 rally, the principles that you espouse are fundamentally similar to the trillion peso march. People, Yes, they're it's also anti-corruption. all about corruption. However, the difference here is that the aggregation of groups that Correct. you are with, Yes. it's INC will also be there, Kingdom of Jesus Christ is of Pastor Kiboloy, and JIL. All these two organizations are under siege because the founder, Pastor Kiboloy, is under Seattle. And, yes. And then on the JIL, it's Senator Joel Villanueva is also under fire. Yeah. So it seems like this is an aggregation of Duterte forces. Hindi rin. Kasi marami mga not identified with Duterte. Of course, may mga ganon. And the idea nga, malaki ang kwento talaga na Oo. it's going to be, you'll force the issue, there will be a withdrawal support, and they're very confident that Vice President Sara Duterte will be able to assume the Hindi, presidency. ang ganito I'm just telling this earlier. We need to Of course, we know that, yung mga ganong scenarios, ito nga, lately na may nagsasabi na may movement daw kami na ibabagsak si PBBM. Walang katotohanan yun, di ba? Pati si Kong Bike nandun eh. Hindi, mga praning lang ho talaga yung mga nasa Malacanang. Yung tipong kahit walang issue, gagawan nila para, ika nga kung meron man, masabi nila na, ika nga alam na namin kung ano gagawin nyo. Kahit wala naman talagang issue, gumagawa ho sila. Walang ganon kasi itong movement namin is a non-violent... General, to be fair, sa totoo lang, Sek, may mga kasama kasi na talagang iba-ibang panawagan. Correct. But UPI, under General Pokis, malinaw. Ito yung panawagan nila, itong corruption nangyari, may mali talaga. And in fact, yun nga, Sek, ang parati kong panawagan, bakit hindi magsama-sama lahat? Dahil talaga namang lahat, no? Even the November 30 group, tayo kasi talagang problema diba? It's something that we have to address as a nation. I agree with that. No? But let me ask you a question. Are you personally against President Bongbong Marcos? No, he is the president. Of course, we respect him. Kanya lang... So you observe the constitutional framework? Yes, non-violent, non-partisan, non-political, of course, law-abiding, okay? Yun ang aming framework. Kaya mali lahat yung mga lumalabas na we are agitating. Sabi nga nila, tatanggalan daw akong pensyon dahil... Ganun ba? Naging ano yun? Dahil nag-agitate daw ako, nag-incite to sedition. Ano yan, Sek? Naging major issue yan. Nagkaroon ng press conference, then sinabi nila, pag-aaralan nila. Actually naman sabi, to be fair naman, sabi, pag-aaralan sa legal, it's into legal, nagalit yung mga retired at saka yung ilang active. I guess quietly, yung active nagparamdam. Withdraw nila, hindi pwede. Kasi the main point they were saying, yung pensyon yan, dahil sa serbisyo nun sa bansa, correct. di ba? And now that he's private, citizen, bakit hindi siya payagan So maganda ang mag-express? pension ng AFP. Kaya huwag naman wala yan para tumaas. Maraming nagalit. Just for the record, you are the applicant for the People Power Rally on November 16. Yes, dahil nag-withdraw yung INC. Pero just to be clear, although hiwalay yan na rally, nag-uusap po din mo Correct, kami. I understand. Na sabay yan at 3 araw yan na rally na walang uwian, bumagyo, umulan, hindi uuwi yung mga tao. I just want to state, Matindi ho yan mga kababayan. Magkita-kita ho tayo dyan sa ano na yan, dyan sa rally na yan. Malupit yan ha. for you to state for the record that nothing that I said, withdrawal support, the assumption of VP Sara, it will be first as president, will not happen during the 3 days. Wala pong ganon. In fact, hindi ho kami nag-uusap ni VP Sara. Hindi ho kasama si VP Sara dito. So it's We really more never on talk. so it's mga on the ganon. anti-corruption Opo. now. Corruption tong... But I mean, these rallies are fundamentally symbolic to show the people's strength. That's correct. That's correct. It's an expression of people's Kung yung anger. mga taong hindi nagagalit sa matinding corruption na ito, hindi yan Pilipino. Aren't you satisfied with what's going on right now? I mean, Ombudsman Boying Remulla, na kaibigan ni Sec Mike, talagang he's going heaven and earth to really thresh out all these corruption issues. Unfortunately, no. Because? Kasi mahigit ng 100, wala pang nakukulong eh. Itong gusto ng taong bayan, panagutin, ikulong eh. Wala pang parang... General, due process. lumalabas parang
kulang. It's the same impatience that you feel are the same impatience Yes, that we correct. also feel. No? Yes. Kaya talagang, kaya nga yung chant, ikulong na yung mga korap. Correct. Wala pang napapanagot eh. Yun ang panawagan ng taong bayan. Unfortunately, the legal process is just too protracted. Yeah, but the power of the presidency is so, talagang gusto nilang, magagawa yan eh. Alam mo, Sek, pinag-usapan nga namin yesterday ni Atty. Christian. Sabi ko, ano ba yung short of really filing a case para mabilis na on 2 points, yung travel at saka yung pera. Okay. Sabi ni Atty. Tixi, hindi, yung travel madali kasi yung cancellation of visa, madaling pagawa yan sa mga Right. ibang bansa. Pero sabi ko, paano yung pera, di ba? I mean, as we go on na matagal, paano yung nawawalang pondo ng bansa? I mean, yun, Sec Edwin, isa siguro sa mga bagay, siguro, again, with not being partisan, lahat ng mga abogadong may sinserong pananaw dyan, how can we help the government? Right, Kung that's ito man yung talaga, maipit. Tapos, well, ako personally, may pananaw ako, like General Pokis, na medyo yung investigation, may script. Meron lang, Meron lang level. designated na... Oo, designated. So he has to prove himself, no? See, lahat na lang ho talagang kitang-kita nila yung nangyayari dito sa investigasyon na to. Okay, magpapakulong na tayo dahil marami nang galit. Parang ganito nangyayari. Okay, papakulong na tayo, maraming galit. Dapat kaso ang pinakamataas na makukulong hanggang senador lang, kay Jinggoy at kay Joel. Sa House of Representative hanggang kay Saldico lang, walang Garjola, walang Gonzales, walang Suarez, walang Remulla walang Romualdez, walang ganon. Zaldico lang. Hindi yun ang ayaw ng mga kababayan natin. Dahil hindi kayang gawin ni Elizaldico yan na siya lang mag-isa. Di ba? Si Ombudsman Remulla has to prove na hindi totoo yung mga ganyan. Kailangan talagang... This is also a concern eh. That's right. Oo. It's also a concern. So, maraming salamat. I hope that on the November 16, it's going to be a peaceful yes. rally. Before that, matabagan ka na, General, yung mga gusto mong ipin. Yan. Ito po ang United People's Initiative. Kasama po ang maraming mga organisasyon po dito. Hindi lamang po yung Iglesia ni Cristo, hindi lamang po yung KOJC, OJL. Marami po ang mga civil society groups, mga Muslim and Christian organizations, lay Yung mga Muslim ano din ho yan, mainit na rin ho sila dito sa isyong pinag-uusapan na to. Issue ng korupsyon. organizations, yung mga kabataan, yung mga manggagawa, lahat po ay kasama natin. So, yung mga kababayan po natin at ako'y nananawagan, samahan nyo kami sa EDSA. Welcome lahat. Welcome po lahat General, ng may sektor. kapanggap. Opo. Mag-iimbita ka ulit. Kaya ulitin mo yan. So, how should government, media, and public respond to the threats of a would-be coup attempt to unseat President Marcos during the rally on Sunday? But before you answer this, General Pokis, Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat sa pagsuporta mga kababayan. Maraming salamat po.